But we are fighting. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasukata sa inyong aga. Yung bantayan, yung sunod, yung tipo sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatinan. Yari yan! Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Sa mga adlaw sang Lunes, Nobyembre 17, tuig 2025. Ako ang inyong tagbalita, Junel Baclay, kag karon sa mga headlines. Face-to-face classes kag obra sa West Visayas State University Main Campus suspendido bangod sa bomb threat. Iloilo National High School nakabaton man sang bomb threat. PBBM, personal laging kumusta ang kahimtangan sa mga apektado sa bagyong Tino sa La Castellana, Negros Occidental. DSWD NIR nagsugod na sa paghatag ayuda sa mga pamilya nga nagub-an sang balay sa La Castellana. DSWD Negros Island Region padayon man sa paghatag sang AIC sa mga pamilya nga nadulaan sa pinalangga sa kabuhi bangod sang bagyong Tino. Mga naapektuhan sang bagyong Ramil sa Pontevedra, Capiz nagbaton man sang cash aid. Kagawalo ka volcanic earthquake na record sa Bulkan Canlaon sa sulod sang 24 oras. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:05 sa aga kag karon sa detalye sa aton mga balita lokal. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Suspendido ang face-to-face classes kag obra sa West Visayas State University Main Campus subong adlaw Nobyembre 17 bangod sang nabaton nga bomb threat. Sa anunsyo sang WVSU, nagbaton ang Universidad sang Pamahog Lunes sang aga. Bangod sini ang in-person classes sa tanan nga level ang suspendido kay mag-shift na lamang sa mediated instructions. Ang obra naman sang staff kag administrative personnel ang suspendido man. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakabaton man sang bomb threat ang Iloilo National High School kay ina sang kaagahon ginpadala ang pamahog paagi sa opisyal nga school page kag pila ka manunudlo. Gilayon nga ginapahibalo sang eskwelahan ang Lapas Police Station kag madasigman nga ginaktuhan sang Iloilo City Explosive Ordnance Disposal Team. Nagpatigayon ang EOD sa inspeksyon sa campus lakip na ang mga lugar nga ginapasuni kinbutangan sang bomba. Sa ginpatigayon nga inspeksyon, gindeklara sang EOD nga safe kag wala sang bomba nakitaan sa lugar alas 4:06 sang kaagahon. Nagpasalamat naman ang pamunuan sa madasig nga pag-akto sang kapulisan kag EOD team. Sa announcement sang Iloilo National High School may klase subong adlaw kag ginpasiguro nga safe ang bulutuan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Presidente Bongbong Marcos personal nga ginkamusta ang kahimtangan sa mga apektado sang Bagyong Tino sa La Castillana, Negros Occidental. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita ni JP Herbas. Personal nga ginkamusta ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahimtangan sa mga residente sa La Castillana, Negros Occidental nga naging apektado sa Bagyong Tino. Kaupo ng pinakateknikong sa narituang ahensya sa gobyerno, ginpadulungan ni Presidente Marcos Jr. ang La Castillana Elementary School na nagaserbing evacuation center sa mga sobra 300 ka pamilya. Sa iya pagpadulong sa nasambit nga bultuan, ginpalabot sa Presidente ang iya pagsiguro nga mangin katuwang sa mapiktadong pamilya ang gobyerno sa ilang pagbangon sa halit sang bagyo. Nebaluan nga La Castillana isa sa mga banwa nga pinakapektado sa bagyo sa Negros Occidental. Sa datos sa La Castillana Municipal Government, sobra 13,000 ka pamilyang apektado, 13 katawo ang patay, kag 14 kiban pa ang padayon nga ginapangita kasunod sa bagyo. Nagdangat naman sa masobra 700 milyones pesos sa nabalhag nga kahalitan sa infrastruktura, agrikultura, negosyo, turismo, kag kabalayan sa La Castillana. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Tuman ang pagpasalamat ni La Castillana Mayor Añejo Nicor kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagbisita sa Ilabanwa kasunod sa pagpanghalit sa Bagyong Tino. Suno kay Mayor Nicor, masumugid ang nangin kahimtangan sa Ilabanwa matapos ang paglabay sa bagyo. Magluwas sa masobra 13,500 ka pamilya nga nabalag na apektado, may 13 ka residente ang napatay, kag 14 pa ang padayon na ginapangita matapos ang bagyo. Dugang pa sang alkalde sa pagbisita sa presidente, nakitaan mismo sa national government ang estado sa mga pumuluyo sa banwa. Lakip sa mga ginpalabot sa alkalde sa pagbisita sa presidente sa La Castillana ang pagbulig hatag sang bag-o nga puluyan sa mga pamilya nga nadulaan sang balay bangod sa tuman nga hangin kag ulan dala sang bagyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DSWD NIR nagsugod na sa paghatag ayuda sa mga pamilya nga nagubaan sang balay sa La Castillana. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita, Nagsugod ang Department of Social Welfare Development Negros Island Region kung DSWD NIR sa pagpanagtag sa ayuda para sa mga pamilya sa La Castillana nga naguban sa pulian bangod sa Bagyong Tino. Sang Sabado naghiwat sa cash distribution ng DSWD NIR sa La Castillana Elementary School na nagasabing evacuation center sa mga sobra 300 ka pamilya. Sunod sa ahensya, may 140 ka pamilya sa abong evacuation center ang may totally damaged nga pulian kag ginhatagan sa tig 10,000 pesos nga ayuda. Magluwas diri 204 ka pamilya pa ang may partially damaged houses nga ginhatagan sa tig 5,000 pesos. Isa sa mga nakabaton sa 10,000 pesos si Narisa Abancio matapos na ubos gid sa bagyo ang ilang pulian. Tumalang iya pagpasalamat kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kag sa DSWD sa nabaton nga ayuda. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mayor Yulo sa Moises Padilla, Negros Occidental nakuha ang pagpasalamat sa pagbisita ni Presidente Marcos para lang tawon na sitwasyon sa mga pumuluyo nga apektado sa Bagyong Tino pagkayos ang pila ka tulay sa banwa. Ginpangayo sa ang alkalde. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Ray Serenieta. Ako ang pagpasalamat ni Moises Padilla Mayor Ella Garcia Yulo sa pagbisita ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. agad personal nga nataon ng kahimtangan sa mga pumuluyo nga apektado sa Bagyo Tino. Pahayag ni Mayor Yulo nga magluwas sa bulig sa provincial government, pinaagi kay Negros Governor Bong Lacson, Negros Occidental 5th District Congressman Dino Yulo, mga kaiping nga lokal nga pangulungan kag iban pa. Nagapati siya nga pinaagi sa personal nga pagbisita sa presidente, nakita siniya kahimtangan sa mga pumuluyo kag ang presidente, may otoridad sa kanang mga departamento nga makahatag bulig sa ilang nga banwa. Lakip sa gininyo ni Mayor Yulo sa national government, among pagpatukod sa infrastruktura bangon naguba ang Taytay, padulong sa mga barangay sa Quintin Remo kag Inulingan. Pahayag sa alkalde nga magigtugod nga Taytay nga human sa Kawayan, ang mga residente kag nagausar sa balsa para lang makonekta ang barangay padulong sa banwa. Dugang kanina nga na-isolate man ang barangay Makagahay bago naguba ang Taytay kag ang overflow kag sa karon mabudlay ang pagtabok sa produkto kapareho sa tubo, humay kag ibang pang agricultural products. Pahayag man sa alkalde nga kinahanglan man sa karon nga kay-uhon ang Taytay sa barangay Ginpanaan kag Montilla.
Madumduman yung bisita ni Presidente Marcos ang Moises Padilla sining karon lang para lang taon ang sitwasyon sa naapektuhan sang bagyo kag maistoryahan kung ano pa nga bulig ang kinahanglanon sang banwa. Lakip siging bisitahan sang Presidente sa Moises Padilla ang Jose Pepito Montilla Garcia Senior National High School kag ang Barangay 1 poblasyon. First of all, salamat kami na nagkatuloy ng Presidente. Before that, nagkatuloy niya ang mga representative to Secretary Casco, Secretary Tala, at first hand, but there is a Moises Padilla. And I know, nakatamuon sa nagapulig sa amon, sa Grong, sa Grong Ginong, harapan sila nagapulig sa amon. Pero ang nakulit na makapulig sa amon ng Presidente kay nasa other resources and the authorities and sa area departments. Nabatian ng kabayasang pahayag ni Mayor Yulo. Para sa Bagong Pilipinas, ngayon Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DSWD Negros Island Region padayon ang paghatag sang AIC sa mga pamilya nga nadulaan sa pinalangga sa kabuhi bangod sa bagyong Tino. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nagpalambalik sa balita si Marian Grace Areñeta. Padayon sa pagpalabot ng assistance ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Negros Island Region sa mga pamilya nga napatyan sa miyembro sang pamilya bangod sa bagyo Tino. Pinaagi sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o AX, naghatag ang DSWD NIR sa financial assistance para mapaganagan ang kabudlay sa mga pamilya. Sa Nobyembre 14, may 23 ka kliyente gikan sa Banwa sa Hinigaran, Binalbagan, Isabela, Moises Padilla kag La Castellana ang nahatagan sa kabilugan nga 230,000 pesos. Nagpalabot naman ang departamento sa pakig-unong sa mga pamilya kag nagpasalig sa padayon nga pag-upod sa tag sa kaapektado nga pamilya sang kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kapinapat ka milyon ka pesos nga humanitarian assistance na palabot sa mga napektuhan sa naglabay nga bagyong Uwan sa Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Naglabot na sa kapin 4 million pesos na bilis ang relief resources ang napalabot sa DSWD Field Office 6, mga lokal nga panguluhan kag non-governmental organization sa mga pamilya sa Western Visayas nga naapektuhan sa bagyo Uwan. Sa kapin 4 million pesos nga assistance, masobra sa 3.1 million pesos nga bilis ang family food packs kag ready-to-eat food items ang ginpalabot sa DSWD 6, masobra sa 780,000 pesos sa mga LGU kag 2,000 pesos ang iban pa. Sa kabilugan ng assistance, masobra sa 555,000 pesos ang napalabot sa mga naapektuhan sa Aklan, masobra sa 907,000 pesos sa Antique, masobra sa 1.5 million pesos sa Capiz, masobra sa 347,000 sa Iloilo, kag masobra sa 593,000 sa Guimaras. Sabi sa Dramic Report number 8 sa DSWD6 as of November 15, yara sa 67,962 ka pamilya ang apektado sa bagyo sa Western Visayas kag may 39 pa ka pamilya ang nagatinir sa evacuation center kag may 13 ka pamilya naman ang nagatinir sa ilang mga kakilala o konhimata. Samtang yara sa 1,183 ka mga balay ang nagkalaguba bangod sa bagyo kung sa diin 1,083 ang partially damaged kag isa ka gatos naman ang totally damaged. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga napektuhan sa bagyong Ramil sa Pontevedra, Capiz, nagbaton sang cash aid. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Nagbaton sa cash aid ang mga pamilya sa Pontevedra, Capiz nga naapektuhan sa bagyong Ramil. Nag-release ang DSWD6 ang cash aid sa 5,351 ka-target beneficiary nga gintumbod nga slightly affected sa water disturbances, pinaagi sa emergency cash transfer o ECT program. Kada isa nagbaton sa tig 5,005 pesos bilang bulig sa ila pag-recover kag pagbakal sa ila kinahanglanon. Giniwat ang payout sa Capiz State University Pontevedra Campus. Nagtukod man sa help desk on-site para masabat ang concern sa mga beneficiaries samtang ginahiwat ang payout. Panugyan sa DSWD6 nga ang cash assistance ay dalom sa ECT program ang para lang sa disaster-affected beneficiaries kag hindi dapat pagbuhinan o kung kuhaon sa bisan sino. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Walo ka ba volcanic earthquakes na record sa Bulkan Canlaon sa sulod sang 24 oras? Radyo Pilipinas, report. Yari ang detalye sang balik. Naka-record sa 8 ka volcanic earthquake sumaring Nobyembre 15 tugtog 16 sa Bulkan Canlaon sa Negros. Sa Legislative Works, magluwas sa pagtayo, naka-record man sa 1,629 tons per day nga sulfur dioxide flux kag may plume nga 75 metros ang kadaason. Nagkapabilin sa alert level 2 ang Bulkan Canlaon kung sa diin ginabawalan sa gihapon ang pagsulod sa 4 km radius permanent danger zone kag ang pagpalupad sa eroplano malapit sa bulkan. Para sa Bagong Pilipinas, Wendy Seranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Ang Halao River Multipurpose Project Stage 2 ang nagahulag na padulong sa pagkumpleto sini nga may panibago nga suporta gikan sa Marcos administration. Na-highlight ang importansya sa proyekto sining karon lang sa naglabay ang bagyong Tino nga nagalit sa pila ka bayan sa Central kag Western Visayas. Ang Halaor High Dam nagpakita sang pinaka-epektibo sini nga reservoir nga may bahin nga pagpahaganagan sang baha sang ini ang nagtipig sang ginabanta 19.5 ka milyon ka metriko kubiko sang tubig. Anay nambitan nga kanamoon yara sa 5.15 ka bilyon ka galon na bastante sa pagpuno sa ginabanta 7,880 ka Olympic size nga swimming pool. Ang proyekto nakabaton sang dako nga suporta gikan kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa diin mismo sang ginaprubahan sang Economy and Development Council ang restructuring request sa Nobyembre 4 tuig 2025 bilang chairperson sang EDC. Ginpahanugutan ni Presidente Marcos ang dugang nga 5.9 billion pesos nga pondo nga partikular nga ginpain agon makumpleto ang bahin sang irigasyon. Bilang resulta ang pagtapos ang proyekto sang GRMP natalana sa Disyembre tuig 2027 nga may target para sa buluhaton sa konstruksyon nga matapos sa Hunyo 2027. Ang validity sang loan ginpalawig man tubtob Nobyembre 15 tuig 2026 agod maproseso ang nabilin ng mga bayad sa idalom sang loan kag mapadali ang opisyal nga pagsira sini. Nag-agi sa kinahanglanon nga proseso sang multi-level evaluation nga nakakuha sang mga endorso gikan sa NIA Executive Committee, NIA Board of Directors, Office of the Executive Secretary, kag sa Investment Coordination Committee, kag sa iya Technical Board, kag Cabinet Committee. Radyo Pilipinas News. Magasaulog sa ilay ka-120 anibersaryo ang Philippine Chamber of Commerce and Industry Iloilo Chapter sa palaboton nga Disyembre 8. Ang selebrasyon magapakita sa mga nanabot sang chamber sa ila 120 katuig kag ila nangin kontribusyon sa pagpasanyog sang negosyo sa Iloilo. Ini ang ginpahayag ni PCCI Iloilo Vice President Herduen Noy Bongor sa ginpatigayon nga press con. Sunod naman kay Felix Chu, chairman sa PCCI Iloilo, balikan Manila ang kasaysayan sa PCCI Iloilo. Lakip na ang mga negosyante nga dako ang papel sa pagpasangkad sang ekonomiya sa Iloilo. Lagip sa mga highlights ang selebrasyon ng paghatag sang Captain of the Industry Award kagang tuigan nga Ilonggo Entrepreneur Awards. Hiwato na selebrasyon sa Disyembre 8 sa Iloilo Convention Center. Radyo Pilipinas News. Nagdangat sa 11.2 million pesos ang nabalag na gintingog makita sa Department of Trade and Industry Western Visayas sa karon nga tuig Panublion Trade Fair. Inya mas mataas ang halos 40% sa 8 million nga target sa nagdigad nga tuig. Ang Panublion karon nga tuig ginbuksan sa Nobyembre 6 sa SM City Iloilo kang naglawig sang 5 ka adlaw. Yun pa sa kupan ni sang 150 ka micro, small and medium enterprise gikan sa nanuhay tuhay nga probinsya sa rehiyon. Dugang pa sang DTI masobra sa 11 million pesos. Nakita ang idalakipan sang 3.3 million pesos nga cash transactions, 7.9 million pesos nga book orders, kag 217,000 nga under negotiation. Ang akla nakabalag sang pinakadako nga total sales nga nagdangat sa 5.7 million. Ginsundan ini sang Iloilo nga may 2.8 million. Gimaras nga may 966,000 pesos, Negros Occidental nga may 902,000 pesos, Capiz nga may 548,000 pesos, kag Antique nga may arasing 502,000 pesos. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 1.8 kilos ang shabu nagabalor 12.2 million pesos na nakompiska ang kapulisan sa ginpatigayon nga bypass operation sa Barangay Aldiger, Sara, Iloilo. Nadakpan sa operasyon ng 3 ka nagaduso sa iligal nga droga lunsay taga Banwa sang estansya.
Gintingog nga puwersa sa Iloilo Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit, 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company, Sara Municipal Police Station kag PDEA 6 ang nagpatigayon sang operasyon. Ang mga suspect magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:22 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kagin nyo nabatian ang detalye sa mga nagapanguda nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News sa Adlaw sang Lunes, November 17, 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like lang sa aton nga Facebook page, Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Ako nagid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita, Ginal Baclan. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Tinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng tamang ginawal. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.